yung law ng tao, binibigyan tayo ng guilt. Hindi po yung conviction. Kino-convict tayo, binibigyan tayo ng guilt. Makasalanan ka. Pero yung Espiritu ng Diyos, iba po. It convicts us, conviction, that what we're doing is not right in the eyes of God, but He wants to correct us. He wants to go back to the right path, alignment with the Lord. Kino-correct tayo. Kumusta po ba ang mga paraan ng pag-iisip natin, prinsipyo natin, ang puso natin? Are we still doing it for the Lord? Or nakasanayan na natin ito? Kasi yung in-example ng Mimi Ana, the rich young man, ginawa ko lahat yan eh. Pero dun sa isa nag-fail siya. Bakit? Kasi ginagawa niya out of obligation, out of tradition. Nung na-challenge siya sa iisa, na ibigay lahat, yun yung application ng lahat ng natutunan, hindi kaya. Meron po tayong mga tinapik ni Pastor Allen nung last Friday, di po ba? He said yes, pero hindi naman ginawa. O kaya naman, hinagsabing no, pero ginawa later on. Tayo po ba? Kumusta? Alin po ba tayo doon? Yes nang yes, pero hindi naman ginagawa. Basa ng basa, pero hindi naman ginagawa. Alam na natin ang katotohanan, pero naliliko. Nangagawa nating maliko. Bakit? Nagko-compromise tayo kasi hindi natin kaya. Ayaw pa natin mag-give up ng kasalanan. So, nag-give in tayo. Nagko-compromise tayo. And it hurts. Bakit po? Bulag sa katotohanan. Isa rin po kaming guilty dyan. Lahat po siguro tayo, wala po talaga exemption. But God and the Holy Spirit is convicting us this morning para po maayos na natin ito. Di po ba? Anong sabi niya? You have sinned. God is revealing us the truth. But at the same time, showing us the mercy that you are forgiven. When He said, you are forgiven. Pinakita niyo sa atin na may mercy, may awa ang Diyos. And, anong sabi niya doon sa babae? An example kanina, sa John 8:7. Yung kadugtong po niyan, and sin no more. Di ba pinalaya niya? Sabi niya, yung kasunod po pag tinuloy-tuloy nating basahin, di ba? So, walang bumato sa kanya. Bakit? Kasi lahat nagkasala. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Go and sin no more. So, God is giving us a chance to transform. Amen po? To change. Hindi lang po siya yung basta, ay, grabe yan, no? May kasalanan. Pero ang tao hanggang doon na lang. Hindi na binibigyan ng chance na magbago, hindi na tinutulungan magbago, at lalo pang dinadown. Pinagkalat na, kwento na sa iba, pag-pray natin si ganito, kasi ganito yung kasalanan niya. Pero hanggang doon lang. Wala nang pagkilos, wala nang pagtulong. So, doon tayo nadadaya ng kaaway. Katulad nito, nangyari ngayong umaga. It's the very great example of grace. Maraming salamat po sa inyo. Nakita ninyo na wala, but still, andun yung pangunawa, andun yung pagpapatawad, and andun din yung pagbibigay ng chance. You've started it, you've do the right thing, at alam niyo po kung bakit hindi niyo ito ginagawa para sa amin, kung hindi ginagawa niyo para kay God, at para sa mga taong na alam nila na may morning devo, na pwede silang manood sa live or pwede nilang balikan, di po ba? Meron silang mababasa, merong tumatayo. And God really honored the faith that you have. Grabe po. I'm kandoshimashita. I'm so touched. And nakita po natin yung maturity, nakita natin yung love, nakita natin yung exercise of faith and grace. Grabe po. Maraming salamat sa 17 kong kapatid at hindi ko po alam yung iba na nanonood, kung may live man o wala. Maraming salamat po. And I commend your spirit to the Lord.
Grabe po, nakikita natin dito yung pagmamahal, hindi lamang po sa bawat isa, kung hindi pagmamahal po sa mga tao na pwedeng makinig later on sa mga kapatiran natin na mag-share. And that is a very the sole purpose that we have. Many ways that we can. Maraming salamat mga kapatid. Ito po yung katotohanan. Grace doesn't ignore sin. Hindi niya binabaliwala ang kasalanan. But the grace empowers us to overcome it. Overcome yung kasalanan. Because it ends with Jesus. Isang tao ang nagkasala. Isang tao din ang nagtapos nito. Si Adan ang ugat ng kasalanan ng lahat. Sa hindi pala ugat, nag-umpisa sa kanya dahil hindi naman siya ugat si Tani. Di po ba? So, si Adan ang naging daan, nag-umpisa. Kasalanan ng tao. Although ginamit sa Eva. Di po ba? When you say Adan, it means human. Tao. He represents man. So kay Adan nag-umpisa ang kasalanan at kay Jesus natapos ang kabayaran nito. Kaya nga po sabi, kung sino man ang maniwala sa kanya, siya po ay maliligtas. Amen po. Just by believing, just by trusting in God's process, we can be saved. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Sabi nga po, and people will see that you are my disciple if you love one another. If the grace applied. If the faith is alive in us, yan po ang makikita ng mga tao, the law of love. Paano po nila makikita? Nagpapatawaran, nagtutulungan. Ano po? Dito natin makikita. At isa na lang po ang law na meron ngayon existing. The law of love. Love God above all else. Love your neighbor. Wala na pong ibang law. We are under this law at yupi, tupi, bokya, lahat, talo, lahat to ano pa man yung law na sinasabi ng mundo. And we are under one grace. The grace of Christ. It ends with Jesus, mga kapatid. So wag po tayong magpatalo sa mundo. Wag tayo magpatalo sa guilt na binibigay ng mundo sa bawat isa. Yes, sabi po ni Brother Paz, loving one another is a currency that anyone can afford, but not everyone has. Yes po, totoo po ito. Bakit? We can do good things without love. Meron dyan may mga hidden agenda. Meron dyan out of obligation. I am obliged to do it, so I have to do it. Hindi po, hindi tayo inuobliga ng Diyos. Meron po tayong free will. Ayaw niya na parang robot. Ano po? Yung hustisya, yung mercy. Yes, he said, it is finished. Hallelujah. Amen, sweetie. It is finished. Wala na po. Wala nang tatalo pa. Lahat po natapos na ni Jesucristo. Amen. Huwag po tayo wala nang natatago ngayon kay Jesucristo. Sagot na tayo ni Jesucristo at tayo po ay mananagot kay Jesucristo na lamang. Darating po ang araw, tayo haharap sa Kanya at lahat po doon sa Book of Life nakasulat. Ano po? 2 libro daw po ang bubuksan kung nakasulat doon yung pangalan natin. Paano ka lilitisin kung wala ka naman sa listahan? Ouch. So, kung wala ka sa listahan, wala lilitisin sa'yo. Alam na kung saan ka tutungo. Di po ba? Pero kung ang pangalan natin, nasa aklat. Start na daw po si Brother Fast.
Amen. Maraming salamat po, Brother Paz. Ayan, maraming salamat daw sa message. Amen po. Salamat din po, Brother Paz. Kahit nasa messenger siya, talagang andun yung participation niya. Ano po, talagang active participation. Andun yung support. Hindi po ba? The minimal time that he has, ready talaga siya to support. Nakakatuwa po yung mga ganong puso, maging sa mga kapatiran dito. Talaga nakakatuwa na nakikita natin that application, yung presence talagang na ipapakita. Amen po. Dito natin makikita na tunay nga po sa krus natapos na ang lahat. Ang hustisya at ang awa ng Diyos. Ay na-embrace na ng krus. Natapos na ng krus. Inako na. Tapos na. Amen po. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid. Sa Biblia po, nakita natin yung magandang example na yan, si David. Di po ba? Nung nagkasala siya with Bathsheba, grabe, kinumpron siya ni Prophet Nathan. Talagang, una, nagmaangang pa siya, parang walang kasalanan, po. Bakit? Kasi alam niyo po, pag ang kasalanan, ginawa mo ng isa, dalawa, tatlo, magiging, kasinungalingan yan, magiging katotohanan na yan, kasi nasanay na tayo, po. Pero ano sabi niya? He admitted, I have sinned the Lord. I have sinned against the Lord. Grabe. Pero nung kinonfess niya yon, sabi po sa 1 John 1:9, di ba, kung sino po ang nag-confess, He is faithful and just to forgive us. So nung nag-confess siya kay God, he was forgiven. Truth will be exposed first, and then mercy will be given, and then, tayo po ay magiging malaya. Napakasimple ng proseso ng Panginoon, pero yung pagiging courageous natin to accept yung ating kasalanan, it takes a lot talaga ng courage. Activated faith. Kung wala po tayo niyan, hindi natin magagawa. Amen. Ilan beses nakahuli si God ng adultery sa Biblia, pero go and sin no more. Forgiven. Di po ba? Bakit po? Ang gusto ni God, hindi lang magturo kung sino may mga may kasalanan. Ang gusto niya, kaya niya nire-reveal sa atin yung kasalanan natin para magbago tayo. Para may chance tayo na makapunta sa langit. At the end of the day, doon ang tungo natin, di ba? Yun naman ang purpose niya to save everyone, to bring everyone to heaven, to live with Him in paradise. Dahil alam niya na mga tao talagang lumalakad out of ignorance, lumalakad tayo papunta sa hell. Hindi nga lang natin alam. Diba? Lahat tayo lumalakad papatungo sa hell. And then, pag end of the day na natin, last breath, patay. Hindi natin yung alaman. Grabe, we cannot fathom talaga ang gawain ng Panginoon. So, paano kaya yun? May 5 tao, halimbawa po 4, may naglalakad, lahat patungo sa hell, namatay. So, laglag. Ibig sabihin, yun? Nagbubukas yung daanan natin, nalalaglag sa hell, ganon. At kapag namatay, napapunta sa langit, may bumubukas sa taas at umaangat, ganon. Hindi natin po alam kung paano ang kaparaanan ng Panginoon. So, pag namatay, higupin, pwedeng higop kapag makasalanan. At kapag naman, nakadepend sa mercy ni God, namatay, ihigupin din pa taas. Alam niyo po yung Costco dito, masegue lang po, yung Costco dito sa cashier nila, walang nagko-collect ng pera. Di po ba sa mga cashier may mo-collect ng pera? Nagkukwenta sila doon, tapos may darating ko-collect yung pera. Sa Costco po dito, hindi. Meron silang tube. Lahat ng cashier may tube. Pag dumating na yung oras ng okay, hindi ko po alam yung patakaran nila. Basta makikita mo na lang may maliit silang parang capsule doon, nilalagay yung pera. Tapos nilalagay lang sa tube. At yung tube na yun, may butas na maliit. Eksakto lang yung, halimbawa ganito po, ilalagay nila dito yung pera. Malaki to, malaki. Tapos, pag nilagay na, pinasok nila sa tube na yun, hihigupin. Ang bilis pagkapasok nun. Hindi ko alam kung may button.
hinihigop. Ang bilis. So, ganun kaya tayo, ano po? Ganun kaya yung nangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya, paano kaya ang bilis na-analyze kaya? Paano kaya tayo tinitignan ng Diyos? Lumalakad na nagliliyab? Ano po, umaandap-andap? O ano man? Basta siguro may sparkle tayo ng liwanag. Pwede na yan. Ano po? Pero kung wala talagang kaliwa-liwanag, ilalim, ano po? Hindi mahihigop. Kaya, wala po talagang madadaya. Hindi natin madadaya. Ano po? So, sabi po ng 2 Corinthians 5:17, di po ba? The old has gone, the new has come. Kaya tayo po, new creation na tayo the moment we receive Jesus. We accept Jesus as our Lord and Savior. Para bang, yes, I'm a sinner. I confess. Di po ba kapag tumatanggap tayo sa Panginoon? Acceptance prayer. Forgive my sins. Pinapatawad yung kasalanan natin. Write my name in the book of life. I accept Jesus as my Lord and Savior. Siguro unti-unti tayo sa pingin ng Panginoon, unti-unti tayo, dati walang liwanag. Unti-unti, parang ngayon, nasisikatan ako ng araw. Unti-unti, nagtatransform tayo. Ayan. Nagiging bright na tayo. So, yun yata. Ano po? Tingin siguro ng Panginoon. So, the old has gone, the new has come. Amen po. Binago na tayo ng Panginoon. Kaya pag nagkakaroon tayo ng dark spot, nagkakasala, forgive me, Lord. And then, nawawala. Tatabunan na naman ang liwanag. Amen? So, ganun tayo tinitingnan ng Panginoon. So, sana po, may apply natin sa ating mga buhay, katulad ni Zacchaeus. Nung siya ay pinatawad ng Panginoon, hindi lang po siya nagbago, may repentance act po. Hindi lang niya binalik yung mga sobrang paniningil niya, kasi tax collector siya, di ba? Nagbigay pa siya ng more. Amen? So tayo po, sana hindi lang natin tinanggap ang kapatawaran ng Panginoon, yung grace niya sa atin, yung awa niya sa atin na tayo pinatawad. Kahit na gaano katindi ang kasalanan natin, pinatawad na tayo ng Panginoon at we receive the mercy. Sana po magbalik loob tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo nilinis, tayo po ay magiging daluyan ng liwanag ng Panginoon. Sisidlan lang po tayo na maraming butas because of our sins, past, brokenness, ang dami nating crack. Pero alam mo po, kapag pinapasok natin ang liwanag sa crack na sisidlan, ang daming liwanag na lalabas dyan. At ito po ay makikita ng ibang tao sa buhay natin. Amen? Hallelujah. To God be all the glory po. Tunay nga po that grace does not only forgives us, but empowers us to change and impact other lives. Tayo po ay manalangin, ang manaming nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Jesucristo. Sa pagmamahal ni Jesucristo. Sa awa ni Jesucristo sa amin. Tunay nga po, ang bawat isa, we don't deserve this. But because of your love, you said, I will give mercy to whom I want to give mercy. I will give grace to whom I want to give grace. And you chose us. Maraming salamat. Kaya galit na galit sa amin si Taning, si Talunan. Because nagkakasala kami, patuloy kaming magkakasala. Kaya ibinigay sa amin ni God ang 1 John 1:9 because He knew that we will keep on sinning in mind, in deeds, in words, in our ears. Lahat, Panginoon, sa aming makikita, madali kaming magkasala. Pero anong sabi mo? I know that in your heart you want to be with me. Kaya naman sa kabila, patuloy kitang patatawarin. The more you sin, the more grace, abounding grace will be showered upon you. The moment na humingi ka sa akin ng kapatawaran, yun lang pong hinihingi mo. Ang
nagpakababa kami, aminin namin, I admitted, nagpapakababa ako, Panginoon. I admitted my sin. Forgive me. And by that word, by that act of humbleness, binibigay mo sa amin ang mercy. Every time we humble ourselves, we ask forgiveness, binibigay mo sa amin ang kapatawaran na hindi mo binigay kay Satanas. You've sinned, you are cursed, and the day will come that you will be condemned. It's done. It's finished. Pero kami, Panginoon, who are we? Sino kami? Isa lang kaming alabok, isa lang kaming bulaklak na natutuyot, na kapag humangin ng malakas, kami madadala ng hangin. Isa lang kaming grass. You compared us with grass na natutuyo, na madaling mabunot, na binubunot. Pero minahal mo kami. You showed us compassion and you keep on pouring out your mercy and grace to us upang makasama mo kami sa eternal life. God, nawa ito, Panginoong, tinanggap naming biyaya na walang sukat, walang limitasyon, walang hinihintay na kapalit. The law of love, O God, na ibinigay mo sa amin ngayon. The law of grace. We are all under your grace, O God. Nawa, Panginoon, while we are living in this grace, O God, nawa po, tunay na magamit namin ito, maisabuhay namin ito, ma-apply namin ito sa amin para siyang gamot, para siyang cream na ipinapahid, para siyang gamot na iniinom upang kami po, Panginoon, ay patuloy na malinis, patuloy na magaling ang aming mga puso sa pagsunod, pag-alay ng aming mga buhay sa inyo at lalong-lalo na sa kapwa-tao. Tulungan niyo po kami na tunay na maisabuhay ito, Panginoon. Tunay na mag-reflect, maipasa namin ito sa ibang tao, O Lord. Nandito po kami, nagpapakababa, nagpapalinis sa inyo, nagpapalakas, sapagkat kung kami lang talaga pong hindi namin ito kaya. Patuloy kami nagkakasala sa bagay na nakikita namin, sa mga bagay na naririnig namin, at sa mga bagay na nagagawa namin. Patuloy kami, Panginoon, nagkakasala. Even though we are Christian, nagkakaroon ng limitasyon ang aming pagmamahal, ang pagtuloy, ang pagtulong. Hallelujah. Yes, O Lord. Sabi mo nga po, ayaw mo ng sacrifices na out of obedience. Sabi mo po, kailangan ang aming mga sarili, Panginoon, ialay namin bilang buhay na sakripisyo. Maraming salamat upang hindi ito maging sunog na alay. Ano po? Sabi po ni Brother Paz, upang hindi daw ito mangamoy goma. Hindi plastic, hindi rubber. Maraming salamat po, Panginoon. Andito po ang aking mga kapatiran at mga nauna na, Panginoon, at hindi rin nakadalo. Let them experience your grace and live with it, O God. No guilt at all, but with a conviction that revealed to us so that we can change and continue to walk and continue to spread what we've learned and taught. Hallelujah. Maraming salamat po. Pinabalik ko po sa inyong lahat ng papuri. Tinataas ko, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. At alam ko po ang bawat isa, Panginoon, ay nais mag-alay, ibigay sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. To God be all the glory. Amen po. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang lahat ng ginagamit ng Panginoon para sa ating buhay. Meron po siyang isa na gagamitin para sa atin. Amen? Ayan po. Sino po ang nais na magbahagi
Sino po ang may insight? Kung ano po yung pangusap ng Panginoon sa inyo? How grateful you are being forgiven and having a chance, given a chance to change, to follow and serve the Lord. And the vessel para po maging daluyan ng Panginoon para naman po sa iba. Amen. Maraming salamat po. Hallelujah. Sige po, mag-unmute po ako para mabigyan kayo ng chance na makapagbahagi at maitaas ang Panginoon, maibigay sa Kanya ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen? Sige po. Amen. Ako na po mauna. Okay lang po ba? Kasi, habang wala pa po. Yun po, marami pong salamat na po, mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa atin ang Panginoon Jesus Cristo. Tunay nga po na buti po ng Panginoon at sobrang napakadakilan ng kapuso at pag-ibig po ng Panginoon sa atin na po. Habang nag-ano po ako, binabasa po ako kanina sa Corinthian, sa 1 Corinthian chapter 8 verse. Ko na matandaan yung verse na po. Pero yung sabi po ng Panginoon doon, ang pag-ibig ng Diyos, wait lang po, hanapin ko nga sa chapter, ang Corinthians chapter 8. Sabi po dito, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala na ng Diyos. Sabi po dito sa chapter 8 verse, ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na makapagkata. Subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Ang nagkakaakalang may nakakaalam sa hindi na nakakaalam na dapat nang malaman. Kumbaga dito yung nabasa ko about sa pag-ibig na po, about the love. Sabi niya nga po, ang umiibig sa Diyos. Sabi po dito, ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Amen. So, kagaya po natin po, simula na tayo, nagmahal po tayo sa Panginoon. Nagkaroon na po tayo ng relasyon sa Kanya. Mas naramdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung love, greatest ni Lord God, and the forgiveness na po. Na hindi natin inaakala na dati, parang wala lang, nabubuhay tayo sa sarili nating kaalaman, sarili nating kakayahan na po. Pero yung nakilala po natin si Lord Jesus Christ sa buhay, kasi ako po na-experience ko po na grabe na po, napakabuti. And then yung forgiveness na po, na walang katapusan pagpapatawad na po. Talagang as long as yung sincerity ng heart mo to admit na makasalanan ka talaga. Kumbaga siya talaga yung man pagkakamali mo na po, handang-handa ka tanggapin ng Panginoon. One time kagabi ho, nag-pray ako. Hindi po ako nakapag-pray before po ako matulog. Nakakatulugan ko na po. And then, nagising po ako mga 3:00 ng umaga kanina. And then I pray. Alam niyo po, para ako nag-pray na sabi ko, Lord, yung normal na prayer po, no? Nag-pray ako na, sabi ko, Lord, thank you for the forgiveness. Thank you na ginising mo ako sa umaga na to. And then, yung dumadating na po ako sa kalagitnaan. Sa kalagitnaan ng prayer na humihingi na ako ng tawad. I pray, Lord, inaamin ko lahat, Lord. I'm open my heart to you, Lord God. Alam niyo po, para kung minaramdaman na kakaiba, na parang something like, yung biglang lumakas yung pandinig ko, kasi pag nagsasalita ako, talagang naka-open. Hindi sa isip lang, talagang binubose out ko po.
And then, biglang parang luminaw yung lumakas yung pandinig ko. And then, nakaramdam ako ng pangiinit sa katawan. In my hands, nag-iinit. Nagpapawis pa yung palad ko. So, naramdaman ko po yun. Naiyak ako. Hindi ko mapigilan hindi umiyak. Humihingi ako ng tawad. Paulit-ulit. Forgive me, Lord. I feel your Holy Spirit, Lord, right now. Parang alam niyo po yung naalala ko dito sa topic natin. Although na-late nga po ako. Pero because na po ni Sister Janet na po about the greatest love and forgiveness na naranasan kay Lord. Yung the way na tayo lumapit sa Panginoon, nagpakumbaba at humingi ng tawad. Alam niyo po, parang grabe yung pag-iibig ni Lord. Yung ipaparamdam niya talaga sa'yo yung love and yung comfort niya sa'yo. Yung hindi lang sa araw na yun, kundi lagi ho, every minute, every day. Gusto lang talaga ni Lord na maging tapat tayo sa Kanya, maging honest tayo, admit natin na nagkakasala tayo. Hindi natin kailangan na sabihin na Lord, nagkasala ako. Kung saan tayo nagkasala, kung aminin natin, saan tayo nagkulang, saan tayong, kasi nakikita ni Lord alam ni Lord kung ano yung kasalanan natin na nagawa. Naantay lang talaga ni Lord na umamin tayo. Maging tapat tayo sa Kanya. Maging honest tayo sa Kanya. And then, malalaman natin na may tinuturo talaga si Lord sa atin. At nandun yung pagpapakumbaba. Yung pinaka-best ko talaga yung humbling Lord. Hindi natin inaano na ay, hindi naman ako nagkasala sa ganyan, gano'n na po. Hindi tayo, pagwalis na talaga yung pag-ibig ni Lord naranasan natin at yung forgiveness. Wala na tayo kahiya sa Lord, no? Wala na tayong dapat itago. Wala na tayong dapat mag-be open na po talaga. Be open kung anong kasalanan. Be honest kasi ang Panginoon, malaya niyang ibinigay sa atin si Jesus Cristo. Ibinigay niya ang buntong anak niya na walang kahit anong tanong, walang kahit ano. Hindi talaga itinakda ng Panginoon na ibigay ang Jesus Cristo sa atin upang magkaroon tayo ng kapatawaran na po kaligtasan. At na ngayon na tayo lumalakad na po, nananampalataya tayo sa Panginoon. Patuloy niyo po tayong inaakay. Minsan sa narrow way po natin. Diretso tayo patungo sa Panginoon. Bagamat may mga pagsubok na po. Basta naliligaw tayo, nadadali tayo sa mga pagsubok sa dinadaanan natin. Pero lagi nire-remind the Lord Jesus Christ, focus to me. Focus to me. Kahit mahirap, kahit ang hirap focus lang po tayo sa Kanya. Focus lang natin yung heart natin sa Kanya and yung mind natin. And grabe po si Lord Jesus Christ mag-comfort at kumilos. Talaga ipaparamdam niya sa'yo na even nadapa ka man sa ganung situation. God, take at hand, kukunin niya yung kamay mo, itatayo ka na ulit. At magpapatuloy tayo sa paglakad na po. Sa paglakad sa kalooban po ng Panginoon at yung biyaya niya na napatanggap natin, yung mercy na po, yung awa, hindi nawawala. Hindi siya nagbago kailanman. Hindi nawawala yun na po. Kahit anong mangyari sa buhay natin, pag ang Panginoon tinanggap mo ng buong buo sa buhay mo, talagang grabe po yung love ni Lord. Walang ending. And then yung forgiveness. Kaya napakahalaga din po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Thank you for forgiveness. Thank you for the love. Thank you for the kindness, mercy, ng awa, habag na po. Yung kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Thank you so much, Lord Jesus Christ. And that napakasarap po, napakaramdam na sama-sama tayo narito ngayon.
na itinataas ang ating Panginoon sa Kristo na siya yung naging buklod na po. Nagkaisa tayo. Magkakaiba tayo ng lugar, magkakaiba tayo ng kinalakihan. Pero naging magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Dahil tayo po iisa kay Kristo, no po? So, yun po, maraming salamat po na naging emotional na po. Yun lang po, Sister Janet. Thank you so much. Thank you for, the opportunity po. Thank you po. Amen po. Amen. Maraming salamat. Lahat po tayo guilty. Wala pong exemption. Ano po? At lahat din tayo, hindi natin deserve ang mercy ni God. Pero sabi nga niya, I will give mercy to whom I want to give mercy. So siya lang po ang nagde-decide. Lower the volume, please. Isabella. Ayan po, ano? So, wala po tayong ibang pwedeng gawin. Kung hindi, ibalik natin ito sa Panginoon, yung pasasalamat natin, ibigay natin. Yung binigay niya sa ating awa, ibigay din natin sa iba. We don't deserve it. No one is. Ano po? Pero, out of gratitude, out of love, ibigay natin ito sa kapwa-tao natin. We freely receive, we must freely give. Ano po? And never hold back. But of course, be wise in helping others. Kasi nga kahapon, napag-usapan natin, baka naman, tinutulungan mo yung pala, hindi, baka, kinukonsinti mo na. Hindi po ba? Hindi na pagtulong yun. Ano po? Kaya, let's be wise, tumulong, ano po, be shrewd as a snake, but gentle as doves. Kasi alam ng Diyos kung saan niya tayo hinahayo, sinusugo. Hindi po ba? Ang kakaharapin natin work of the enemy. Kahapon talaga parang, ewan ko po I was convicted kahapon na talagang Johan, talagang ang pangungusap ng Panginoon, gawin mo anak ito nang galing sa puso. Yung bang, alam naman, ramdam naman ng Panginoon na tayo ay sabik na makapag-usap, makita, mabasa, o baka naman, tagal naman. Di po ba? Alam ng Diyos yan. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Ano ba yung mga sinasabi? Inulit na, sinabi na ni Gato, ulitin na naman, humahaba tuloy. Ouch. Ouch. Guilty po ba? So, ayan po, Samantalang, pag binasa yung John 3:16, paano kaya, kung puro John 3:16 ang topic natin, may atin pa kaya? Ay, alam ko ng topic bukas, John 3:16. Ay, alam ko na yan, nabasa ko na yan. Di po ba? Minsan naman, hindi na binasa. Alam ko na kasi yan, nabasa ko na God knows our hearts, yung takbo ng isipan natin. Wala pong ibang nakakabasa ng puso isipan natin, si God lang. Kaya, huwag tayo magpataya kay tanim. Pwede siyang mag-input. Makakapasok lang yan kapag inalaw natin. Pero kapag di natin inalaw, hindi yan makakapasok. So, it's our responsibility pa rin. Ano po? Kaya walang sisihan ng kapitbahay, walang sisihan ng ibang tao. It's all our responsibility, mga kapatid. And God gave us the chance today, mga kapatid. Ang sarap po ng yung pakiramdam, katulad ng naramdaman ni Sis Marie. Napakasarap po kapag alam mong kinakausap ka ni God, nagre-respond sa ating mga panalangin. Kasi by faith, naniniwala tayo nandyan. Pero kapag yung nararamdaman mo, wow, God is really talking to me. God really hears my prayer. Ang sarap. Pag ganyan. Pero yung iba convicted hindi pala convicted, guilt. Tapos, malalaman mo kung anong naramdaman nila. Guilt o conviction. Kasi, depende sa kanilang reaksyon. Pag nawala sa church, na guilty yan.
tapos nagkaroon ng pride, ayaw nang harapin ang consequences, di ba? Pero kung conviction ang naramdaman, I have sinned, parang si David, di ba? I have sinned against you, Lord. Hinarap niya ang consequence. Ang consequences ano yun? Nawala ang kanyang anak. Pero after that, after he learned that his son died, wala na, tayo na agad siya. Bakit? Wala na ako magagawa eh. Patay na eh. Ano pang ipag-aayon ko? God made his decision. Hindi ko na mapabago. So, back to normal. Grabe, no? Sana po ganun ang mga puso natin. Ang bilis mag-cope up. Hindi na talaga nagbababad at hindi na pinapahirapan ang sarili. Ano po? Sorry, God. Ngayon, kung yan ang decision mo, okay, I'll accept, I forgive myself, I forgive them, and then, move on. Sana po, ganun tayo, no? Kaya lang, hindi po talaga palaging ganun all the time. Pero wag po nating kalimutan ng mercy ni God, always free, ready to offer. Naka-offer lang yan sa atin, ready to grab anytime. Amen po. Sige po, baka meron pa po gustong may time pa. Sino po ang merong pan-time bago pumasok sa trabaho? Sige po. Amen po. Chang! We miss you, Chang! Po, miss ko rin po kayo. Kaya ako po ay... Love. Mag-love you po all. Love. Heart pala. Heart. Heart, mga kapatid. Na-miss ko po kayo. Bali, 2 araw po ako hindi nakapag-join. Kasi po, walang power, ang kuryente, saka wala pong internet. Ala naman pong maludan. Kaya po, praise God po, at nagkaroon na po kami ng internet kahapon na 2:00. Kaya purihin po ang Diyos. Ano po, share ko lang po talaga. Maraganda po ang mga binahagi po ni Sis Ana po, na salita po niya. Salamat po sa mga kautusan, sa mga natutunan na naman po natin muli na Panginoon magtatagumpay. Hingi ka ng tawad at kayo po ay kanyang patatawarin. Nga po, yung John 3:16 lagi. Napakadali po nating sabihin, pero minsan yan naman po natin nagagawa. Po. Kaya, kasi God po, sa akin po, talagang kumilos po ang Panginoon sa amin pong buhay. Share ko lang po talaga ang nangyari sa amin ng bagyo. Talagang katakot-takot po talagang mga panalangin ang nangyari po sa amin. Dito sa amin pong sa Pinas, Kaya, praise God po na kami po naman ay iningatan. Ako po, nung gabi po ng linggo na yon, talagang ang Panginoon talaga ay kumilos sa amin. Dito sa amin, lalo na po itong bahay ko po, hindi naman po konkreto. Umakalampag na po talaga, tinataas na po talaga ng hangin. Yung kusina ko, ewan ko po kung saan banda po rito dyan, saan bandang gilid po dyan. Talagang itinataas na po talaga ng hangin, talagang umaalimpuyo po talaga ang hangin, pabukso-bukso, Tapos yung sabi ko nga po, pinanghawakan ko po ang salita ng Panginoon. Sabi ko mga kapatid, yun sa Marcos 4:35, yung pong mga siner po ng mga pastor, yung pong pinatigil po niya ang unos sa dagat. Yun po ang aking pinaghawakan. Sabi ko po, ng bandang mga pre po ako ng pre talaga, mga kapatid talagang akin po pong talaga ay binabat. Kalampag na po ng kalampag, ibig na po talagang tanggalin kasi ang tali lang ng mamang po ay alambre at saka yung bayog, ang ganyan pong mga kahoy. Hindi po kahoy, bayog lang po. Tapos tinali lang po namin to ng ng alambre, mga alambre. Kaya yun pong aming kusina. Sabi ko, hello, matatangay pa yata yung aking kusina. Kaya ang ginawa ko po mga kapatid talagang sabi ko, Lord, gumising ka. Ganun.
pahintuin mo o pahinain mo po, Lord, ang unos na ito, kako, yung bagyo pong ito, kakong ganun talagang, alam niya po nga, anong kapatid, yung Bible po, akap-akap ko po talaga. Ito ang aming kaligtasan, kako, sa ano ko po, panalangin ko po talagang, Lord, kako, ikaw po ang magpapatigil ng unos na ito, kako. Kahit hindi man po talagang huminto, hinaan na lang po niya. Ano po, andun po talaga may sinyalis po ang ano po kasi, kumukulo, kumikidlat po, sabay-sabay po ang ano po. Kasi po pag kumukulo, kumikidlat, andun na po parang hihina na po yung ulan, kaya tigas pong pasasalamat ko talaga, akap-akap ko po talaga yung Bible ko. Talaga kako, Lord, kako, itong kaligtasan namin ngayon, kako. Pinangahawakan ko po talaga. Hindi po ako, sabi nga po na itong bitoy, akap mo yung Bible, ito'y kaligtasan natin, kako ngayon, kako, magpre ka, kako. Kagaya dun sa mga alagad na nasa dagat sila, kako. Setting, natutulog po kako natutulog si Lord, si Jesus sa bangka. Ang mga alagad niya hindi na manot. Ayan na po yung alon, unos. Ang hina po ng pananampalataya. Ano po? Ninising nila si Lord. Sa isang salita lamang po niya, ayun na, tumigil ang unos. Ano po? Kaya yung pong pinangahawakan ko talaga, yung bagyong pinatigil ni Jesus. Ano? Kaya praise God po, no? Tigas na pasasalamat ko po talaga sa Panginoon. Nung humina na po talaga ang ano, nag-iba po siya ng pwesto, nag-iba po siya ng hangin, napunta naman po sa amin sa harapan, umiikot po, nag-umpisa po sa likuran. Paikot po talaga ang bagyo, wala pong kumpay ang hangin, kaya praise God po, yun po aking hindi malilimutan yung bagyo na yan dahil akap-akap ko po ang kaligtasan, yung pong Bible. Hindi po ako mahiyang magsabi. Sinabi ko po, kinuwento ko po sa mga kapatid ko, kako. Akap ko nga kako yung Bible kakong ganun. Yun ang aming kaligtasan, yun ang ating kaligtasan. Kakong ganun, kaya purihin pong Panginoon sa nangyari po sa amin dito. Wala naman po. Hindi po natangay ang aming pong mga bubong. Ano po, walang baha, walang natangay. Ano po, yun lang pong mga natangay, yung mga dahon talaga. Kaya salamat po sa mga puno talaga na isang sanhi po ng ano po niya, yung panangga po namin dito sa mga hangin na malalakas. Ano po, purihin po ang Diyos talaga. Walang hanggang pasasalamat ko po talaga. At hindi niya po kami pinabayaan talaga. Ano po, kahit sa pagkain, nandun po, may mga nagbigay ng mga gulay, ano po, talagang purihin po ang Diyos. Kaya nagchat-chat pa po kami ni Sister Rhea po no. Kumusta ka dyan? Kumusta kayo? Lumalakas na ba yung hangin si Brother Paz? Nag-uumpisa na ang unos. Sabi po no. Pero andyan po talaga. Pray tayo, mga pray tayo, Sister. Panalangin tayo. Huwag man po umalis kaagad, ay humina naman po ang bagyo. Kaya yun po ating pong mga na iba tutunan na pasalamat, walang hanggang pasasalamat po talaga. Praise God po talaga sa buhay po namin. Dito po sa amin sa Pinas talagang, alam niyo po yung aming pastor nung gabi po ng Sabado na prayer po talaga kami. Talagang ang tagal po namin nanalangin yung pong pastor po. Pumunta pa po siya, alam niya pong may bagyo, ano po, pumunta pa po siya rito. Kami pinagpanalangin niya po. Salamat po sa aming pastor, ano. Lumuhod po siya. Tumuwad pa po siya, ano po talagang ang lugar po namin napakapalad po, ano. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Pag may Panginoon ka talaga, wala kang sawang pasasalamat. Pag may ginawa po ang Panginoon, pag kumilos po ang Diyos, talagang walang hanggang pasasalamat po talaga ang lalabas sa iyong bibig talaga mga kapatid. Yun po, ang lakas po talaga ng unos, pero hindi po niya pinahintulot ng Panginoon na mabakbak po itong aming butong. Talagang praise God po talaga. Yan pong amang nangyari dito. Kaya yan po talaga ang amin pong patutuo ko po sa buhay ko po na ginawa ng Panginoon sa atin pong lahat. Yan lamang po talaga
Ay buti po ng Diyos talaga, mga kapatid, niya po tayo pinabayaan, ano po, yun lamang po, walang hanggang pasasalamat po sa Panginoon. Ayan po. Huwag po tayo magsawang magpasalamat talaga, yung malinis po ng ating puso, linisin at magpasalamat po tayo. Ano po? Amen. Salamat po, Chang. Grabe po ang katapatan ng Panginoon. Lahat ay nakakaranas. It's up to us kung tayo po ay yung kabutihan ng Diyos ay ibalik naman natin. Magbalik po tayo sa Panginoon. Ano po, yung kabutihan niya sa atin, papalitan, susuklian natin naman ng kabutihan sa kapwa. Amen po. Hallelujah. Ayan po. Maraming salamat sa pagligtas sa bagyong nakaraan. Imagine niyo po yun. Sabi ni Chang, alambre lang. Ano po, pero hindi inilipad, hindi naapektahan. Ano po. Ganon ka-faithful si God sa buhay ng bawat isa. Amen po. Ang sarap kapag nararanasan may testimony ibabahagi. Ayan po, sino po ang may nais pa na ibahagi, mga kapatid? Ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Anda, Ma'am. Amen, amen. Sige po, don't hesitate. Ibalik po natin, bigay natin sa Panginoon lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Ayan po. Okay na po ba? Sige po. Sino po ang pwedeng mag-play ng still? Awitin po natin ito habang tayo ay nagpapaalaman at ating mga kapatiran ay isa-isang papasok na sa work. Ano po? Ating po, sino po pwede mag-play? Try ko mag-play. Nagkaya ko. Kaya po ba? Maingay lang kasi dito. Kaya hindi kaya pwede mag-share. When the oceans rise. No? Pwede po, pwede po. Ayun po, maraming salamat. At kung sino pa pong pwedeng ipahabol pa po, you can share po. Meron po. Ay, wala pa, Ikaw po, nakikita kita. Ay, nag-play na ako. Sa umaga po sa lahat, tayo po at mawit sa Panginoon. Natin sa kanyang pasasalamat at samba. At salamat po sa ito. Muli tayo ay kinausap ng Panginoon. It reminds us through sa ating kapatid na si Ana Iwasaki na ang pag-ibig ng Diyos natin ay huwag tagsano po tapat, hindi magmamalim. Noon ngayon nagpapakailaman, kaya pangawakan po natin ito. At isa po kay mahalin natin ang Diyos ng higit at sa lahat. At yan, siya ang hari ng mga hari, Diyos ng lahat ng tao. Ay, meron na po ba? May nakikita na. Sabi po, ayan, tayo po yung dahil ang Diyos natin siyang kasama na po. Ano bang pagsubok ang dumating sa atin, hanggang siya, nananatin, hawak ng ating buhay. Tayo, itiwala ang Diyos, hindi niya tayo iiwan hanggang sa huli. Sa biyaya ng Diyos, atin siyang mararanasan. May nakikita na po. Do'y lumalaman ang tingnan sa ating
face lang. Teka lang, sis. Still, ano nga yun? Still, Still ng Jason. So, kasi ibang awiting pang, ayan. Yun. Malakas po ba? Okay lang po, sis. Okay lang po. Sa akin yan. This world, I
Amen. Praise God. Amen. Amen. God bless everyone. Salam. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat, Mimiana. Meron po nag-live kanina. It's Karen. Ano po, si Sis Karen ang nag-live po. Wow, salamat po, Sis Karen. Sis Karen, yung po mga nauna mong live, na-delete na ni Meta. Pwede pa po ba natin siyang ma-revive? Ay, ma-download. Hindi ko po alam kung nag-notify naman po yan pag i-delete po, di ba? Wala naman notification sa'yo? Parang wala naman po. Sis Karen, pag ganyan ba, tapos na yung live, i-download mo sa phone mo. Sige po. Di ba may 3 dots sa taas, sa right, yung 3 dot? Opo. I-download mo sa phone mo, tapos kahit mabura ni Meta, nasa phone mo yung yung live na nito. Kasi yun ang sabi sa akin. Ganun lang daw. Ako nga po, ganun ang ginagawa ko eh. Kaya lang, matagal mag-download, matagal mag-upload, kaya late ako na isang buwan. Pero salamat po, yung 40 days natin na Inside Out, it's done, it's finished. Naka-post na po sa YouTube. Tsaka po patulong na pa-like, i-share po natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak, para makapag-50 na po tayo. We have 33 subscribers na po sa YouTube para, doon na tayo magla-live sa YouTube. Hindi ko na kailangan i-download and upload. Kasi nakakapuno ng memory. Kaya ang ginagawa ko, pagka-download, upload agad para ma-delete ko na agad. Kasi po, mapupuno ang memory ng cellphone. Pictures lang ng mga anak natin, puno na eh. Ayan, maraming salamat po muli, mga kapatid, Mimi Ana, ayan, Mimi G, Sweetie Mary, Sis Karen, ayan, Sis Nori, Sis Rhea, Sis Mais, si Angge, andito pa naman pala kanina din si Rubina, no? Ayan, Sis Marie, maraming salamat. Ay, Ate Ging, si Eden. Talaga si Eden, salamat sa message. O talagang kinukumusta at nagkapanalangin. Salamat naman at 2 araw lang ako ngungo. Ngayon, punti na lang ngingi na lang. medyo na lang po. Salamat po. Ayan. Ate Ana, good morning. Sa lahat po. Una na rin po ako. Salamat Thank you po. po. Salamat po. Bye-bye. God bless sa lahat. Salamat po. God bless po. Kapag meron po Thank kayong you po. God bless po. pakisend na lang po sa GC. Ayan. God bless everyone.
Kita-kits po tayo mamayang gabi and bukas ng umaga ulit. Salamat Yan. po. Salamat. Sis Karen, i-share ko sa iyo yung yung Servant Church. Sa mga nagla-live ko, meron ka bang YouTube channel? Wala. Sis Karen. Account lang po, account. Yung account, YouTube account. Sa YouTube? Ay, pwede mo dong i-upload para ipopost ko na lang sa sa Servant Church kung gusto mo. Pero kung gusto mo naman, share ko sa'yo yung pero mas maganda sa account mo eh. Sis, ikaw yung try mo kaya sis. Pag nagawa mo isang beses, download, yung katulad na sinabi ni Mimi G, buksan mo yung live, tapos sa kanto nun sa taas, may 3 dot.